Yo, what's up mga kabunso? Welcome back to my YouTube channel mga kabunso. For today's video mga kabunso, panibago na naman video yung gagawin natin. At syempre mga kabunso, isa naman kababayan po natin, mga kapatid po natin ang ating tutulungan ngayong araw na to. At syempre nandito ulit tayo mga kabunso sa lugar ng mga kapatid natin na katutubong Aita. At isa po sa medyo may edad na rin po dito ang ating pupuntahan at tutulungan ngayon na nag-iisa lang po siya sa kanyang buhay. Ayan. Kaya mga kabuso, samahan niyo ako para alamin ang kwento ng buhay ng ating kapatid na Aita. Marami man namang husga sa loob ng social media mo. Huwag mo silang pansinin, mahalin. Bari natin, tuloy lang, halika na. Ang araw ay sisikat na, pangarap ay tahakin na, mga balakid ay limutin na. Marami sa atin ang maayos ang buhay. May magandang bahay, may malambot na tulugan, kumpleto kumain sa araw-araw, at may maayos na hanap buhay. At buo ang pamilya. Lahat ng yan ay kabaligtaran ng buhay at estado ng isang katutubong Aita na si Tatay Cardo. Samahan niyo ko sa kwento ng buhay ni Tatay Cardo kung bakit nasadlak siya sa ganitong sitwasyon ng kanyang buhay. So yung mga kabunso, nandito tayo ngayon sa bahay ni Tatay. Tatay ano po? Cardo. Yan. So yung mga kabunso, nandito tayo ngayon sa lugar na kung saan nakatira po ang ating kapatid na katutubo na Aita na si Tatay Cardo. Tatay, kamusta po? Okay lang tayo po ako. Yan. Saglit. So yan tayo, kamusta po? Ganito ganito ang buhay. Ano, kamusta na ba po buhay? Hindi kahirapan. Medyo kahirapan, hindi hirap na hirap. Ano po bang trabaho niyo tayo? Wala kumusta niya ako. Nabibili na lang ako mga pumangkin. May mga kamag-anak pa kayo dito. Nasaan na ho? Yari yan. Banda-banda doon ho. Pero kayo dito nakatira, kayo lang. Ba't kayo napadpad dito na kayo lang? Namatay ang mga magulang. Kami nalaan ako na. Pati yan, kapatid ko. Namatay yung isang kapatid namin. Di balik kami dadalo na lang nakarito. Ano yung pinagkakakitaan nyo? Wala, kung minsan gayon na maestra lang ng pagkatrabaho ngayon. Anong trabaho? Di kung minsan nagpapagawa ng bahay, yun. Sa construction ho. Kung minsan na nagtatabas-tabas. Ilang taon na ho kayo din eh? Kung hindi lang sa 10 taon. 10 taon na ho kayo? Hindi lang sa 10. Hindi lang ho. Yung taon na kami nakarita. Saan ho kayo nakain? Di bigyan na lang ako mga pumangkin. Sa isang araw? Sa isang araw, ilang beses kayo nakain? Isa lang. Isa? Kung minsan na kuha kami na... Pag ikay gutom? Nakuha, kung minsan tubig lang. Ito tubig yun na lang. Tubig. Ano yung kung mga... minsan na yun, nabibigyan na ako ng pagkain, ng luto na. Ano na-realize nyo sa tuwing nakakaranas kayo ng mga ganong hirap kayo? Siyempre gayon nga na walang makuhanan na siyempre nagtitiis na lang. Titiis ka na lang. Kamusta yung buhay mo noon sa ngayon? Buhay mo ngayon. Nagkaroon ka ba ng asawa tayo? Wala, binata pa ako. Binata ka pa? Ilang taon nga po? Wala pang 60 yata.
Hindi mo din alam yung edad mo. Ba't hindi mo naisipang mag-asawa? Hindi nga kahirapan. Iba-iba naman sitwasyon ng tao. Ang mga kuha niya ng trabaho, kaya yung hindi agad ako makapag-asawa. Dahil sa pagtatrabaho mo na. Kahirapan ng gayon. Galing kami sa Binyang, bandirit ng Manila, yung pag-ani kami, yung naalwan-alwan namin buhay. Kaya meron kami na pagpagiling, yung meron kami na isaing na bigas. Yun. Dati kayo may lupa, sariling lupa. Dito lang kami nagtagal. Dito kayo nagtagal. Ano yung binyang? Ano yung binyang? Binyang, yung Alabang. Sa Alabang, lugar? Binyang. Tagal, Alabang kayo? Dati, doon kami, padpad lang kami doon. Napadpad kayo doon. Pero may mga kasamahan ho kayo, mga aita din ho. Mga patay na. Tapos, paano ho kayo napunta dito? Napadpad ho kayo din eh? Gawa na may mga kasama, kaya kami, inapadpad pa rin. Matatanda nung una. Yung mga matatanda nung una. So ibig sabihin, matagal na ho kayo dito? Matagal na. Dekada na? Ilang dekada na rin? Hindi lang sa 10 taon kami dito. Yung mga panahon na yun, mga kabataan days, ilang taon na kayo noon? Binata pa kayo? 30, mga 30, 40 yun. So mga 3 dekada na kami kayo ng ganitong kaedad. Nung buhay pa nanay, gayon nga, ako'y alanganip pa kaya ako hindi nga pagtrabaho. Ang tatay naman na ako na gayon na namatay na. Yun. Kaya kami hirap na hirap sa ako. Ang nanay may amang-amang mga gayon na ako na maghahanap buhay. Gaya talaga boses mo? Mahina. May nararamdaman ka ba tayo? May trangkaso ko siya na narating sa akin ang gayon na trangkaso. May bigay naman sa akin mga gamot. Uminom ka na ng gamot? Tapos tayo? Bigay din mga ako napunta dito. Bigay din. Buti mababait naman yung mga kapitbahay mo dito. Oo, kami matanda na nakarito. Parang mga pumagit ko na lahat yan Namatay na nga lang ang matatanda. Kaya kako na naistangara, yung naistra. Para mayroon mapambili ng bigas. Gayon nga. Binabayaran lang ako. Kahit 100. Gayon nga na kahit mahirap ang pagkuhan. Di tinitiis ko lang paghihirap. Binabayaran ka 100 saan? Sa ganyan nga kukuhanin gayon, mga gamot. Gamot saan? Sa nilalako nga nila. Kumbaga parang inuutusan ka lang ng mga tao. Okay. Ano yung mga inuutos sa inyo po? Yung mga bagay na panggamot. Bageng? Mga bagay. Bageng? Yung mga panggatong? Yung mga bagay na nakuha sa kahoy. Yun ang kinukuha. Yung gano'n. Talaga yung ganito kalalaki. Anin yun? Yung mga bagay? Panggamot naman nila. Panggamot ba yung bagay? Oo, mga bagay. Herbal na gamot po siya. Meron mga pangalan yun. Meron mga pangalan. Anong halaman yun? Sa mga bundok, kinukuha. Naakit pa kayo ng bundok? Oo. Saka... Tuwing kailan ho kayo pinapakuha ng mga ganyan ng tao? Dito yung Sabado, Linggo. Tapos magkano bayad ho sa inyo? Merong 100, 150. Sa 150 na yun o 100, saan napupunta na ho yun? May bili ng bigas. Saka pang ulam. Pang isang araw laang. Sa kayo nagsasaing? Dito na rin. Pag uuwi, dito na lang sa hapon, dito nagsasaing.
Walang dala pagkain sa pupuntahan, walang dala. Wala. May nakikita ka ba dyan baging tayo? Ay hindi naman pwede, hindi. Kagaya namin kinukuha, hindi. Dito Iba yan, iba ang mga bagay dyan. Iba. Hindi yung basta-basta baging. Oo. Akala ko yung mga baging na ano, yung basta-basta lang na nakalawit dyan. Hindi. Gamot pala yun. Gamot. Yung iba. Okay. Malapit lang ba yung bundok dito? May malayo, kagaya ng malayo, yung bundok dyan. Yan. Lakad lang. Doon kayo napunta? Lakad. Sa hapon na lang na kung dito na lang nagluluto. Tapos ano oras ka na uwi? Gabi na? Paggabi? Mga ganitong oras. Mga ganitong oras. May araw. Lampas na ng alas 5. Sinong gumawa ng bahay mo na to? Aking pumangkin, tinaas ng gayon. Di humilig tuloy. Oo. Ano po, binigyan po siya ng... Kung may bagyo, di sira na yan. Yung wero, saka yung kahoy, yung nagbigay po. Sa ano po, dun po sa kabataan po, Kabata. na taga-Alupay. Buti na lang na may mga kabataan na nakakapansin ng kalagayan ng mga tribong Aita at handa din magbigay ng tulong sa kagaya nila. Tunay nga na ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Sino po yung nagbigay nito? Ay yung mga kabataan, kaya nagbigay sa akin yero sa pandingding. Bigay po ng mga kabataan. Bakit nga ho kayo binigyan? Bigay na. Naawa sa akin. Naawa. Ganun din po kasi yung kanyang bahay dati, mas bira pa. Bubaba pa. So yung mga kabunso, ayun nga, sabi nga ni tatay, ito daw po ay binigyan din po sila dati ng mga kabataan dito, yung mga naghahanap po ng pwedeng tulungan. So gaya po natin mga kabunso, isa po kami tayo na naghahanap din po na pwede na natulungan. So isa nga po kayo, so nabigyan namin nabigyan na isa nga po kayo na isa nga po pati ako tayo na na isa nga po na isa po kayo sa napili namin na bigyan ng tulong. So base po sa namumuno dito shout out po kay Ma'am Cecil po na naging way po namin para mabigyan din po ng tulong si Tatay Cardo. Ayan tay, siya po ay nag-iisa lang po sa buhay. Ang mga kamag-anak nyo ay malayo na. Malayo. So isang beses lang po siya kumakain sa isang araw. Ang tanging trabaho lang niya po ay maghakot ng panggatong kaya mga panggatong, ayan, siya lang po yung nauutusan. So medyo pasensya na kayo dahil may trangkaso si tatay, talagang mahina yung pakilasa niya, pakiramdam niya. Kaya swerte natin at kahit papaano nadala tayo dito ni Lord para bigyan siya ng konting tulong. So tay, may ibibigay po kami sa inyo na tulong po. Ayan po, itong tulong na to ay bigay din po ng mga kabunsuan natin. So ibig sabihin po, yung mga kabunsuan ay yung po ay tinatawag natin na Team Migs Molino Community. So may mga community po ako ng mga OFW, mga kabunso natin dito sa Luzon, Visayas at Mindanao na handa pong tumulong sa mga taong bata na handa pong tumulong para sa mga kagaya nyo po. So yan. So pasensya po kayo tayo sa abala at medyo alam ko masama yung pakilasa nyo at hindi ko na kayo masyadong aabalahin pa. At total, aabutin na naman po tayo ng gabi mga kabunso. So pinakuha ko lang mga kabunso yung ating bibigay kay tatay uli. Kasi nasa sasakyan po. Ayan. Tuloy ka
kagatin mo nga, kaya pa. Hindi tayo, joke lang. Wala ko sila. Makakalagay. Hindi tayo, maano naman, maluwag. Hindi na kayo ng ngipin? Wala na. Itaas na meron. O yan tayo, ito ay konting tulong lang po namin para sa inyo na na-appreciate nyo naman tayo. Ako nagpapasalamat. So tayo yung mga nagbigay po na to, yung mga grocery na to, tsaka yung bigas po na yan, ibigay po ng mga kabunsuan namin na tinatawag. Yung mga kasamahan po ng mga OFW. Alam niyo po yung OFW tayo? Oo. Ano po yun? Pati ako yung nabubulol na. Oo. Kinakabahan ka tayo? Mga overseas Filipino workers, mga Pilipino po na nagtatrabaho po sa iba't ibang bansa. So sila po yung mga kasamahan natin, nasa likuran po natin para magbigay po, mag-abot ng konting tulong sa mga kababayan po natin na hirap po sa buhay. At kayo po ang isa sa napili din namin na bigyan po ng ganitong gawain po. Tay. Kaya ako ay nagpapasalamat. O tay, ano masasabi mo sa kanila? Yung masabi pati yung W yun. Okay lang po. Sa mga kapatid nyo po, sa mga kapatiran natin, mga kabunsuan natin, sabihin nyo. Hindi ako nagpapasalamat doon sa kabunsuan na kaya ako nagpapasalamat sa ibinigay na konting tulong sa akin. So yan mga kabunso, gusto ko rin po magpasalamat sa lahat ng mga kabunsuan natin, sa Team Migs Molino, sa mga kabunsuan, sa mga mamigs dyan na nandiyan, patuloy po na sumusuporta at patuloy na nagmamahal, at sa lahat po ng mga tao na patuloy po na sumusuporta sa atin, na nagbibigay tulong po, sa lahat po ng mga sponsor natin na nandiyan palagi para sa mga tao na kagaya ni Tatay Cardo para tulungan. Sobra po tayong tayo maswerte dahil isa po kayo sa napili namin. So sana po tayo makatulong po itong mga binigay namin na to para sa inyo. Kaya ako nagpapasalamat sa lahat ng nasuporta, ng lahat na ibinigay sa akin. Kaya ako nagpapasalamat. Yes po. Tay, iabot ko na nga to. Inabot na tayo ng gabi. O tay, tulungan na natin si tatay magbuhat kasi hindi niya kaya, kasi nga sobrang hinin ng katawan. Ay, diyan ka napasok? Kamay nyo, minsan hindi natin alam kung ano yung magiging buhay natin. Gaya ni Tatay Cardo, nakikita nyo na ba kung ano yung buhay meron siya? Hey tay, ito bigas para sa inyo po. Mga delata tay. Diyan na ito, kakunti ang kuha sa hig. Tay, paano ka? Hindi ka nilalamok dito? Hindi ko nilalamok. O sawa na yung lamok sa'yo? Madami. Tagu-taguan tayo dito tayo. May mga dilata dito tayo na kahit pa paano sa pang-araw-araw mo tayo na may sabon. Naliligo ka pa ba tayo? Naliligo na. Sa ilog? Oo. May ilog dito, diba? Marami mo namang Yan, mga sabon, panlaba. huwag mo silang pansinin, mahalin pa rin natin, tuloy lang halika na ang ating. So minsan sa isang araw, isang ganito lang inaano mo. Isang araw ganito. Totoo tayo. Isang araw, isang ganito kinakain mo. Ulam mo na to. Kahit naghihirap kayo tayo, hindi naman kayo gumagawa ng ano. Wala kayong bisyo. Wala. Hindi ka nagyoyosi. Nagiinom. Eh, konti yung nawala sa akin.
Nawala din. Pero dati nag-ano. Yun na siya kahirapan ng buhay. O tay, diyan ka na matutulog. Dito na yung ano. Huwag mong kalimutan. Kape tayo, nagkakape ka? Ayan. Ay, gamitin mo to tay. Wala ka panlatag sa likuran mo? Banig. Nagbabanig. Lahat yung may kumo. Dahil ang kumo. Isa niya panglatag sa banig. Tapos Ito ay lagay ng bigas lang po ito tay. Oho. Wala po laman to. Hindi, joke lang. May tinapay po ito sa loob. Meron. Cheers. Cheers. Tinapay talaga tayo niya. At syempre tay, ano pang gusto mo? Malaking bagay na ito sa akin na magtatagal. Wala ka nang kailangan? Magtatagal na yan sa akin. Okay na yan sa'yo tay. O sige. Sabi Kaya mo ako eh. yung nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat. Papasalamat ka na. O nakangiti ka na eh. Kanina akala mo wala akong dala. Hindi tay, meron pa akong ibibigay sa'yo. Hindi tay, may bibigay pa ako sa'yo. Hindi pwedeng mawala to dahil kailangan mo to. Oo, salamat. Nagpapasalamat ako. Ano ba yung bibigay ko? Hindi ko alam. Busin ko muna to. Tay, bigyan ka namin ng cash panggastos mo. Ilang araw ka magpahinga muna kasi may nararamdaman ka. Hindi ako magtatrabaho. Huwag ka muna magtrabaho, pahinga ka lang. Ano, may makakain ka naman kahit papaano na dito. Ilang araw ka lang magpahinga, no? Huwag ka muna magtrabaho. Bigyan kita ng panggastos pala. Ayaw mo? Kuno mo. Nahiya ka? Mahihain si tatay. 1, 2, 3, 4. Ayan pa, tay. 5,000 na cash. Plus grocery. At saka bigas para sa inyo. Pang ilang araw nyong pang ilang araw nyo nang malalagyan ng laman yung sikmura ninyo. Hindi lang pang isang beses kayo sa isang araw na pwedeng kumain. Ano tay? Okay na tayo tay. Ito lang ako ay nagpapasalamat sa lahat ng kunting tulong na naibigay niyo. Maraming salamat. Walang anuman tay. Kaya sumapasabwa ka luwa. Hindi, tay, ang hirap ng buhay, no? Kaya laban lang tay. Dasal ka lang. Patuloy ka lang manalig sa taas. Kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi si Lord lang. Kasi kami lang na tumutulong sa inyo. Kami lang ay ginamit na instrumento ni Lord. Kami lang yung parang gumawa lang ginamit lang niya para iabot lang yung mga hinihiling mo. Siguro dati nyo pa nahiling to, pero ngayon lang binigay ni Lord. Ano? At isa to, tay, yung binigay na to, yung pinagdayo sa iyo to, isang blessing din to na binigay ni Lord sa inyo. Kaya konti, maliit man o malaki ang binibigay sa inyo, yung natatanggap ninyo, ipagpasalamat nyo na yun.
Kaya nga, ipapasalamat ako sa Panginoon Diyos. At lalo na, lahat-lahat ng nagsuporta ng biyaya ng binigay po sa inyo. Yeah. Thank you din po. Kaya ako nagpapasalamat. Ituloy mo na yung iyak mo. Alright mga kabunso, doon na po nagtatapos yung pinagagawa namin video. Sana po kahit pa paano mga kabunso ay naka-inspire din po tayo ng mga tao na gaya ni Tatay Cardo na hindi hadlang po yung kahirapan para tayo ay mabuhay. So syempre kung may mga nakakaluwag po gaya po natin at sa lahat po ng mga kabunsuan, tayo po yung ginagamit ni Lord para gawing instrumento para tumulong sa mga nangangailangan na gaya po ni Tatay Cardo. Okay mga kabunso, doon na po nagtatapos. Once again, this is Miss Molino na nagsasabing happy lang. happy lang mga kabunso. Kaya naman Huwag mong kalimutan na nandyan siya, nakaalalay sa iyong paglalakbay.